Yan, so kung mapapansin nyo, napakagulo ng bahay namin ngayon dahil yesterday nasa trabaho ko. Nung umaga tumawag sa akin si Sarah na nag-overflow daw yung sink dito sa area na to, dito sa may bar area, which hindi naman kasi namin talaga to ginagamit. Ginagawa lang namin siyang storage ng mga gamit namin. Kaya kung mapapansin nyo, ayun nga, nakalabas siya lahat. Ayun, so pag uwi ni Jamie na mga around 3 p.m. actually nilinis na niya kasi huminto naman yung pag-overflow ng tubig dito sa may sink. Pero nung gabi, siguro mga around 10 p.m. na, biglang, yun nga, may narinig na naman kami na lumalabas na tubig out of dito sa sink na to. And then yun, medyo nagbahana naman nga. And then right now, may dumating na nga na plumber na pinadala yung landlord. Pero ang sinasabi nga niya na medyo malaking trabaho nga daw to dahil marami ata siyang kailangan tanggalin, baklasin para matanggal yung bara dun sa main drain daw. So hindi ko alam kung paano niya gagawin, pero yun lang, yesterday medyo na-frustrate lang din ako dahil yung mga before, yung mga concerns namin dito sa basement, sa bahay nila, ni-raise ko since day one kasi talagang chinek ko siya pa isa-isa talaga, and then kung ano yung mga damages dito, pinicturean ko talaga, sinend ko sa kanya para let's say kung mag-decide kami na umalis kami eventually, meron akong record na hindi kami nakasira noon. And yesterday nga, dyan nga sa sink sa ilalim, meron nga kasing parang leak din. Ano na-report ko yesterday sa landlord namin, pinakita ko sa kanya yung video, then eventually, bumaba nga siya rito to check. Ayun, so yung mga tinanong niya sa akin kung ginagamit ko ba raw yung drain dun sa may sink, sa may kitchen, sabi ko oo. And para bang in effect, para bang sinasabi niya na baka kami yung nakabara neto. And then yung pinakita ko nga kanina na merong leak dun sa ilalim ng sink. Bigyan niya ako ng face na parang frustrated siya, bakit daw merong leak yung kitchen sink. Since day one, sinend ko na sa kanya yung picture na yan. Buti na nga lang na nakasave siya sa phone ko. So, in-screenshot ko. Sabi ko sa kanya, since day one, nandyan na yan. Nireport ko na yan sa'yo. And biglang nag-reply na lang siya na, okay. Ayusin na lang natin tomorrow. Lahat nga lalo daw ng concern ko rito sa basement, sabihin ko na lang daw sa papupuntahin niya na tao ngayon. So ngayon pupunta na nga yung tao, pero since nung nakita nga niya medyo malaking trabaho, meron pa nga raw siya ibang kailangan puntahan muna. So sabi niya babalik na lang daw siya mga around lunchtime para yun yung gawin to. Kasi abutin nga daw ng 1 or 2 oras. And then tingnan natin kung maayos. Good thing na nga lang din, no? Pareho kami ni Jamie nandito kasi si Jamie 12 p.m. pa yung trabaho niya, and then ako, naka half day lang ako ngayon. And yun nga, mamaya nga sana, gusto nga sana lumabas kasama si Enzo. Kaya lang, hindi ko nga alam kung gaano katagal matatapos itong kailangan gawin dito. And later, I think, medyo kailangan na naman namin maglinis kasi yun nga, yung nililinis doon, medyo messy nga siya, basa-basa, and then syempre, yung gumagawa, yun, lumalabas, pumapasok dito, and syempre, palakad-lakad siya, so kaya mamaya kailangan talaga namin maglinis. So kanina nga, hinatid namin si Sky dun sa daycare, nakakaawa nga rin yung bata na yun kasi of all ng mga tao rito, siya lang yung walang break, siya yung dire-diretso yung daycare. And kanina, nung hinatid namin si Sky, magkakasama kami lahat except si Sarah, and then nagpunta kami sa Tim Hortons. Where did we go earlier? Oh, what did you order? Cookies. Cookies? Yeah. What cookies? Are you happy? And yun, binili ko rin pala si Enzo the other day ng bola sa may Nike. Yun, maliit lang siya. Pero medyo malambot siya. So mamaya, susubukan ko siyang hanginan. Ayun, so medyo
Tapos ko nang alinis itong bahay, yun, ayos na rin nung tubero yung kailangan niyang ayusin. Yun nga, dun sa may sink doon kasi yun nga yung kaya rin bumuha rito yesterday dahil dun nga, and yun nga, yung pinakita ko rin dito yung sa kitchen sink, inayos na rin. Medyo naglinis-linis lang ako ng konti, pero papansin nyo nga, yung mga gamit namin andito pa rin kasi ang hindi ko nalinis is yung dun sa likod kung saan nga nagbaha kasi sabi ng landlord ko magpapadala na daw siya ng tao rito para maglinis, and sabi nga niya sa akin na wag ko na raw bayaran yung umayos nga neto. Sa loob-loob ko, hindi naman talaga ako yung dapat magbayad. Or kung mali ako, sabihin nyo sa akin sa comment section. And yun nga, ngayon lang, medyo mabaho lang dito kasi binuksan nga yung main drainage doon. Kaya kanina, medyo nangangamoy talaga rito. Kaya binuksan ko na rin tong pinto. Pero ngayon, so far, okay naman. And then, andito na sa bahay ako, si Sarah, tsaka si Enzo. Pero si Enzo natutulog pa. So, mamaya, sabi ni Sarah, around 4 PM daw siya nagigising. And then, mamaya, hindi ko alam kung susunduin ba namin muna si Sky or pupunta muna kami sa Walmart. Kasi, yun nga, gusto ko muna bumili ng something na pwedeng magpabango rito sa bahay. Kasi like right now, medyo may amoy nga siya. And ito rin sana, i-request ko doon sa landlord ko na kung pwede nila ilagay sa storage area nila kasi yun nga, limited space lang kami dito. Kasi I think ito, nakakabit to before dyan. Kasi, ayan, parang I don't think na originally, andito tong washer and dryer. Parang siguro nag-decide sila na paparentahan, pinaayos nila to. So most likely, yung mga drawer na yun, yung mga nakakabit dyan. Ayan, gising na si Enzo. Say hi. Hi. Ayun, so nakausap ko nga yung gumagawa kanina, no? So sabi nga niya na bumara nga daw yung mga buhok, yung mga grease na na-accumulate dito na for so many years. Kaya buti na nga lang, medyo nakaligo ako dahil yun nga, parang dumikit na nga sa akin yung amoy kanina nung drainage. And yun nga, bago umalis nga yung gumawa rito kanina, tinawagan ko ulit yung landlord ko, actually yung asawa, yung babae, kung gusto ba niya muna i-check bago ko paalisin yung gumagawa rito. So ang sabi sa akin ng asawa ng landlord ko, dapat daw ako yung mag-check kasi parang kami raw yung may problema dito. But of course, syempre sila yung magbabayad kung magkano man yung paggawa rito. So sa akin lang, kunyari, sinabi ko na okay na, tapos biglang hindi pala okay, sa susunod papadala uli sila ng tao. So sila na naman uli yung magbabayad. So that's why kanina, wala lang, parang sa courtesy lang. Kung gusto muna nila i-check bago ko paalisin. And sabi nila, hindi na raw. So right now, punta kami ni Enzo sa Heartland. So hindi ko alam kung sa Walmart ba or sa Winners. Kasi yun nga, bibilang ko siya ng tsinelas. Kasi itong tsinelas niya, yan, nasira na, natanggal na tong part na to. Kasi actually matagal na yan, galing pa yan sa Pilipinas. Binili namin siya sa Lazada ng tig 200 ata. And last week, nagpunta nga kami kila Kuya Ali, tapos nung ginamit niya yung pang swimming, siguro nabasa, kaya yun, natanggal na yung mga nakadikit. So tingnan natin kung ano yung makikita natin doon, kung makakabili pa tayo ngayon. So hopefully makabili naman kasi yun nga, nakakaawa na kapag every time masuot niya yan. Kasi yung isa meron pa pero matatanggal na, yung isa wala na. Ayun, medyo mainit na nga rito, 32 degrees, pero kahapon medyo malamig naman, 17 degrees. Yan, so nandito na nga kami sa DSW, Designer Shoe Warehouse. So usually dito talaga ako pumupunta muna kasi marami silang stocks dito. And like right now meron akong $15 na voucher. So hopefully makahanap kami dito para yun, makauwi na rin kami or masundo muna namin si Sky kasi medyo napagod na nga ako doon sa mga nangyari kanina. Ayan, marami silang brands dito. May Nike, Adidas, ito, Birkenstock. Yan, ito, mukhang kasya kay Enzo. $38 less 25%. And mukhang kasya naman sa kanya. Enzo, can I see? Yan, mukhang kasya. So, mukhang ito na lang yung kukunin namin. The black one or this blue one? Blue one. Blue one? Yeah. Blue daw.
Kaya lang wala ng size yung blue, kaya yung black pa rin yung binili namin. Let's go, Enzo. Okay, this is my box. Let's go. Ayun, tingin-tingin lang tayo kasi itong DSW, meron din naman to sa Vaughan Mills, kaya almost everyday nandun din ako. Ito yung binili ko before, so buti na nga lang binili ko kasi ngayon regular price siya, $130. Pero nung binili ko ata siya, nasa 80 lang. So I think goodbye naman siya. Enzo, what are you doing? Enzo. Let's go. Ayun, bayaran na natin. Let's go, Enzo. And now We're gonna pick up Sky. Ayun, so nabili na nga namin and yung binayaran ko total kasama na yung tax is 14.04. So yun, medyo napamura tayo kasi yun nga, yung regular price niya less 25% tapos less $15 pa. let's open the windows. Okay. So right now, sunduin naman namin si Sky. Siguro magugulat si Sky kasi medyo mapapaaga yung pagsundo namin sa kanya kasi usually mga around almost 6 na namin siya nasusundo kasi yun nga, pagkagaling ko nga sa trabaho, alis ako doon ng 5, then more or less mga around 6 ako nakakarating. But right now, since na half day nga ako sa trabaho, yun, medyo mapapaaga lang yung sundo namin sa kanya. This one. Yeah, so andito na kami sa daycare ni Sky. What's that? This is yummy. Let's go na, Enzo. Sky. Sky, let's go. Oh, slowly. Yan, dito na kami sa bahay. Pero si Sky, no, nakita nga niya yung bagong tsinelas ni Enzo, gusto rin daw niya. Pero kakabili ko lang kasi sa kanya ng bagong tsinelas. Pero siguro si Sky, rubber shoes na lang. Kasi ito yung rubber shoes niya. What happened to your rubber shoes? Look at Sky's rubber shoes. Oh, what's yucky? Yun, so iniwan ko na nga lang muna yung mga bata kasi gusto ko nga sana pumunta sa Walmart or sa Canadian Tire para tumingin nga ng pabango sa bahay kasi yun nga, until now medyo may amoy pa rin. Ayan, so nandito na nga tayo sa Walmart. Inuna ko talaga to kumpara doon sa Canadian Tire kasi relatively mas mura talaga rito sa Walmart. Definitely bibili ako ng pabango ng bahay kasi yun nga, para maremedyohan nga yung amoy sa bahay ngayon. Pero gusto ko rin talaga tumingin-tingin ng mga shoe rack tsaka ng mga plastic drawer para ma-organize nga namin yung gamit namin. Pero kanina nga tinanong ako ni Sarah kung doon na ba raw kami magsisettle, kaya raw ako nagbibili. Pero kung akong tatanungin mo, ayoko nga sana dahil ang daming ang issues like doon nga nanakaw yung sasakyan ko and eto yung mga nagbaha pa sa basement namin. Pero yun nga, medyo mahirap kasi pantayan na yung location nga ng bahay namin ngayon. Very convenient kasi yun nga, 5 minutes walk lang yung trabaho ni Jamie dun sa bahay namin ngayon. Yun nga, lapit na naman pala uli magpasukan kaya ang daming binibenta ngayon na school supplies. Pero yun nga, si Sarah at least tapos na siya mag-aaral. Si Enzo and Sky na lang. Pero si Enzo naman, before nung nag-start siya ng JK niya, wala naman masyadong pinabili yung school na kailangan gamit. Yun nga, naalala ko lang na isa pa dun sa bagay na ayoko nga dun sa tinitirahan namin is parang every time yung burden of proof nasa akin na hindi kami yung naka-damage or nakasira nung gamit na yon. Kasi like kanina nabanggit ko nga, para bang nagtataka yung landlord ko kung bakit daw merong pangsalo na maliit na batya dun sa ilalim ng sink. Hindi niya maalala na nung January 1st pa lang, nung paglipat namin dun, sinabi ko na sa kanya yung concern na yun na meron ngang leak dun.
Yun, ito nga sana yung gusto kong bilhin na temporarily. $35 lang siya. Ayun nga, parang stackable siya. Pero parang pag dalawa ata, medyo lalampas na siya dun sa walk-in closet namin dun sa may toilet. So ganun talaga kapag nangungupahan pa, kahit na gusto mo sanang bumili ng mga quality na ng mga gamit, pero since hindi pa nga tayo permanent doon, kaya ito, yung mga plastic muna yung tinitignan natin, and yung mga mura lang, para just in case na yun nga, mag-decide nga kami na lumipat ng bahay or lumipat ng probinsya, para at least hindi ganun kasakit kapag dinispose mo. So nandito ulit tayo sa area ng bike. Wala na talaga yung dating nakita namin na color red na yung perfect size para kay Enzo tsaka Sky. Kanina pa ako ikot na ikot doon. Yun nga pala, dito pala siya sa may grocery area. Kaya lang kasi kausap ko si Jamie kanina, may sinasabi siya na parang Lysol daw yung brand na pwedeng i-spray, tas mabango rin daw, pero hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya. So probably baka hintayin ko na lang siya mamaya, kasi yun nga, kailangan din namin mag-grocery. So most likely punta na lang kami sa may No Frills, kasi hindi ko alam kung anong bibiling ko dito. Yun, baka ito yung sinasabi niya. So may iba-iba siyang scent, pero mamaya na nga lang, hintayin ko na lang siya kasi hindi ko rin sigurado. Yan. So labas na nga lang muna tayo. Punta lang tayo sa may Canadian Tire kasi magkatabi lang naman yun. Dun lang sa kabila. Yan. So nandito naman tayo sa Canadian Tire. Pasok tayo sa loob. Ito nga sana gusto ko na shoe organizer, pero may kamahalan din pala siya, $60, and may tax pa. Marami rin naman tinda rito sa Canadian Tire, pero actually hindi naman lahat mas mahal, kasi kanina may nakita ko na yung pang Swiffer na mop namin kanina sa Walmart nasa 12 something, dito $11.99 lang. So hindi naman pala lahat mas mahal dito. Yun, so may nag-comment nga doon sa video ko, no, nung tweeting nga kami ng bike nila Enzo, na meron din daw tinda ng mga bikes dito sa Canadian Tire. So eto nga, madami din. Ang kailangan ko na lang siguro i-check is kung magkano yung bike, kasi yun nga, yung nakita namin doon sa may Walmart, parang nasa $100 lang siya, pero dito hindi ko alam kung magkano to. So yung nasa likod ko kanina nagtanong din kung magkano. So nasa around 150 siya. So mas mahal lang siya ng konti dun sa tilinda nga sa Walmart. Pero ang concern nga namin ngayon is medyo papalamig na nga. So hindi namin alam kung ipapapaliban ba namin na until next year na lang, doon na lang kami bibili ng bike para at least medyo ma-maximize nila yung paggamit. Ayun, nakakatuwa nga lang din tumingin-tingin ng mga gamit, pero hoping nga tayo na magkaroon tayo ng sarili nating bahay dito. Pero dito mas marami pa, iba-ibang brands. Ito may Glade, ito Febreze. Oh, it doesn't have the Yan, so uwi na lang muna ako kasi hindi nga ako makapag-decide kung ano yung bibilhin. Yun nga, 7 na naman, in an hour, uwian na ni Jamie. So siguro after that, baka punta lang muna kami ng grocery. And hopefully meron nga doon yung kailangan namin bilhin. Kasi minsan pag mag-isa lang ako namimili, hindi ko alam kung ano talaga yung gusto kong bilhin. And sometimes, syempre, gusto mo rin ng validation na tama yung binibili mo. So, siguro, dito ko na lang muna ulit tatapusin tong video. So, again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!